Kalalabas lang ng Jujutsu Kaisen Modulo Chapter 8 spoilers at dito natin makikita kung anong nangyari sa Shimuya. Kung ano ang nangyari kay Lacrosse, kay Maru, kay Jabaroma at ang representasyon ng iba't ibang mga tribo or tribes sa Shimuya. Dito natin makita kung gaano ka-OP, kung gaano kalakas ang full potential ng mga aliens na ito at kung anong conflict na nag-cause ng kung bakit nagagalit ngayon itong si Cross sa mga humans. Ang lahat ng yan at marami pang iba dito sa ating chapter spoiler para sa Jujutsu Kaisen Modulo Chapter 8. Kaya naman huwag na nating patagalin pa. Let's go! Ang title ng chapter na ito ay The Three Heavenly Cursed Gods. At sa pinakaunang parte ng chapter ay nabanggit ng narrator sa isang epilogue nung unang panahon daw ay naglaban-laban ng mga gods at dahil dito nasira ang mundo. Ang mga natira at nakasurvive sa ancient cataclysm na yon ang nakakuha ng karapatan na mag-create ng forbidden rites at ang mag-create ng words of God. And even now, natutulog lang ang mga gods na yon beneath the sacred stones. Habang idinadagdag pa ng narrator na may the curse be lifted. Maari ba guys na ito ang parang nagpo-foreshadow na kung saan nanggaling ang mga abilities, ang cursed energy at kung paano nagkaroon talaga ng mga Jujutsu sorcerers? Dito ba yun may explain? Malalaman natin yan sa pagpapatuloy ng kwento. At matapos yun ay makikita natin guys na meron na ditong flashback. Maaring ito ang explanation ang dapat i-reveal ni Cross dito kay Yuka dahil tinanong nga siya nito kung bakit galit na galit siya at kung bakit ayaw niyang makipag-coexist sa mga Earthlings. Makikita natin dito ang dalawang panibagong karakter ng mga aliens din guys. Nag-take place ang flashback na ito sa Shimuya. At makikita nyo may isang matandang elder at sa kanan naman ay makikita natin ang isang napakalaking alien na lalaki na kung titingnan nyo pa lang, nag-give off na ito ng the same vibes ni Sukuna na para bang napaka-OP din ito. Nag-uusap ang dalawa na ano daw ang dapat nilang gawin. Pero ang sinasabi ng lalaki dito sa matanda na in case daw na may mahuli or makatch sila, bigyan lamang nila ito ng pagkain at pabalikin nila ito. Ang pinag-uusapan nila dito guys ay mga bata. Dahil nga sa nagkaroon ng parabang kakulangan sa pagkain, ng food shortage, nagnanakaw na daw ang mga bata at hindi daw magtatagal, posibleng gumawa na din sila ng mga krimen para lamang makakain. Pero pinagbibigyan pa rin talaga sila ng lalaki. Ayon sa kanya, okay lang daw yon since mga bata lang sila. Kung tuturuan nila ito kung paano magtrabaho, magkakaroon din ito ng chance at hindi na ito mapipilitan pang gumawa ng masama para lamang maka-earn ng pagkain. Dito na nga natin guys makikita ang batang version ni Cross at ni Maru. Kung titingnan nyo mabuti, dito pa lang makikita nyo ng pinagkaiba ng dalawa. Si Cross nakapuyod ang buhok at itong si Maru naman nakalugay pa, but don't worry, eventually magsusuot na siya ng headband at parehong-pareho na rin ang itsura niya. Ang dalawang batang ito pala ang nahuli ng mga elders na nagnanakaw ng pagkain. At dahil dito, since napaka-lenient nga ng lalaking ito na hindi daw dapat ikulong ang mga bata, kailangan nila itong bigyan ng tsansa, hinayaan nila itong makalabas. Pero instincts kicked in, hindi basta-basta sumunod itong si Cross at si Maru sa lalaki. Pumalag ang dalawang ito habang itong si Maru tinangka na pagsusuntukin ng mukha ng lalaki at ito namang si Cross kumuha ng isang stick para hampasin siya. Pero napakalayo ng kanilang battle experience guys. Dinakot lang ng lalaki itong si Maru at itinapon siya kay Cross. Na dahilan kung bakit napatumba niya agad ang dalawa. Instead na magalit ang lalaking ito, naisip pa niya na promising daw ang dalawang ito. Meron silang potensyal. Kaya kung gusto daw nila na magkaroon ng pagkain, bakit hindi na lamang sila sumama dito sa lalaking ito at gumawa ng tama? Kaya naman kesa maiwan sila sa loob ng kulungan na ito ay isinama sila ng lalaki para tulungan siya na mag-build ng kanal. Pero huwag kayong malito guys, ang kanal na tinutukoy dito ay hindi kanal na parang daanan ng maduming tubig. Ang tinutukoy dito na kanal ay ang kanal na dinadaanan ng mga ship, mga lagusan ng barko para doon makapag-conduct sila ng mga trade. Dito tinuruan na ng lalaki ang dalawang magkapatid kung anong dapat nilang gawin. And also guys, i-reveal ko na din ang pangalan ng lalaki, ang pangalan niya ay Dura. Dahil nga sa alam ng magkapatid na hindi nila magagawang talunin ng lalaking ito, sumunod na lamang sila sa mga inuutos nito at tumulong sila na gawin nga ang kanal. Maging ang matanda na si Elder G ay natuwa sa magkapatid dahil akala niya ay mga troublemakers lang ito, pero ngayon niyang tinutulungan at tinuturuan sila nitong si Dura, marunong din naman daw pala silang gumawa ng tama.
Minsan kumukulit din ang dalawa at tinatangka na naman nilang pumalag dito kay Dura, pero talagang wala silang laban. Napakalayo ng power difference. Na-witness din nila kung gaano ka-OP at kung gaano kalakas ang lalaking ito, kaya instead na pumalag sila ng pumalag kay Dura, para bang sumunod at inadmire na lamang nila ito. Hanggang sa dumating sa point na inexplain na nga ni Dura sa dalawang bata kung bakit ginagawa niya ang kanal, dahil nagsisimula ng maging curious ang dalawa. At hindi naman siya nagsinungaling. Sinabi niyang katotohanan na ginagawa niya ito para magkaroon daw ng daungan, para magkaroon ng lagusan sa gitna ng Deskunte at ng Sharma. Although oo, naintindihan niyo ng dalawa, hindi nila alam kung bakit kailangan niyong gawin itong si Dura. Dahil meron palang isang napakalaking rason, isang napakalaking conflict sa iba't ibang mga tribo na ito. Para maging malinaw sa inyo guys, ang Deskunte, ang Sharma ay iba't ibang mga tribes sa Simurya, at ang tribes naman nitong si Dura, nitong si Maru at ni Cross ay ang mga Loomers. Ayon dito kay Dura, matagal na talagang pinaplanong buuin ng kanal na ito. However, dahil sa pag-appear ng mga creatures, mga sacred beast na tinatawag nila ng mga Karyans or mga Garyans, hindi ito nagawa. Dahil ang mga yun daw ay kinain at pinagpapatay ang lahat ng mga mamamayan sa loob ng lugar na yon. At maging ang mga magtatrabaho, ang mga construction workers para sa gagawin na kanal ay nilapa at inubos ng mga Karyans. Kaya hindi natuloy ang kanal, kaya hindi ito nabubuo hanggang ngayon. However, meron itong isang exception. Ang mga sacred beast daw na yon ay hindi kumakain ng mga Loomer. For some unknown reason, pinipili nila ang tribes at tanging ang Loomer tulad na lamang nitong si Dura, ni Cross at ni Maru ang hindi nila kinakain. Na dahilan kung bakit ang mga Loomer nga ang naninirahan dito at ang dahilan din kung bakit nagkukusa itong si Dura na siya na lamang ang gumawa ng kanal dahil walang ibang makakagawa nito. Pero ang hindi maintindihan ni Cross, bakit sila pang mga Loomer ang gagawa nito kung wala naman silang mapapala? Ang magpapalitan lang naman ng goods ay ang mga Sharma at ang mga Deskunte, bakit pa nila gagawa nito ng lagusan? Ayon dito kay Dura, meron pa silang mas mataas na benefit na makukuha kapag nangyari yon. Unang-una, magkakaroon ng peace at hindi na magbabangayan ang bawat tribo. Pangalawa, kapag nagkaroon na ng kanal doon, padadaluyin nila ang tubig mula sa Loomer River papunta sa Kiamar Village. At sa pamamagitan nun, hindi na sila mahihirapan maghanap ng tubig. Magkakaroon na ng tubig ang mga Loomer na napakatagal na nilang hinahanap. At kapag nangyari yon, hindi na din nila po problemahin ang pagtatanim dahil may tubig na nga. Isa ito sa mga rason kung bakit hindi sila makagrow ng crops dahil nga walang tubig dito sa kanilang village. Pero hindi pa rin talaga maintindihan ng batang Cross kung ano talaga ang pinapakay nitong si Dura. Para bang nakikita niya dito ay hindi naman sapat ang benefit na makukuha nila para magsakripisyo na tulungan ang Deskunte at ang Sharma. Nang dahil doon sumunod na araw, hindi nagpakita itong si Cross at tanging si Maru lamang ang pumunta para tulungan si Dura. Nagulat na lamang sila nang biglang sumabog ang ginawa nilang embankment. Ang napakatagal nilang pinagtrabahuhan, bigla lamang nasira. And although biglang nag-appear dito si Cross, inexplain agad ni Maru na hindi daw yun magagawa ni Cross. Kahit medyo suplado siya, hindi siya ganun kasalbahe na pinaniwalaan naman agad ni Dura. Nangangahulugan daw na hindi daw si Cross ang gumawa nun, kung hindi ang ibang mga members ng village nila na kumukontra dito kay Dura dahil napipikon nga sila dito. At nai-reveal dito guys ang tatlong ito ang may pakana ng pagpapasabog ng embankments na ginawa nitong sila Dura. Ayon sa tatlong ito, bakit naman daw yun ginagawa ni Dura? Hindi naman sila makikinabang doon. Kaya naiinis sila kay Dura at ang inaakala pa nila, binabayaran ng mga Deskunte si Dura kaya nagsasarili itong gumawa ng kanal without even knowing na para talaga sa village nila ang ginagawa niya. Nang dahil sa pagkapiko ni Cross nang marinig niyang pinag-uusapan ng mga tambay na ito ay pinagsusuntok niya ang tatlo. However, hindi yun pinakita dito guys. And eventually, bumalik din itong si Cross sa loob ng embankments at tinulungan niya ang dalawa. Nagpapakita pa dito ng matigas na damdamin nitong si Cross. Habang sinasabi na wala daw siyang pakialam, ayaw daw niyang makita si Dura at itong si Maru. Gusto niyang magtrabaho ng mag-isa. Pero ang katotohanan, nagalit siya sa mga kumukontra sa ginagawa nitong si Dura. Kaya ginantihan niya ang mga tambay na nagpasabog ng embankments. Hindi nagtagal ay nagpakita naman dito si Jabba Roma at ang ginawa pala niya, kinumbinse niya ang ibang mga elders na i-push at gawin na talaga nila ang canals habang ipinapakita sa kanila ang vision nitong si Dura na meron naman talagang mapapalang benefit ang mga Loomers sa paggawa ng kanal na ito.
Hindi lamang ito para tulungan ang mga diskunte. Na inagrihan naman daw ng mga elders at dahil dito, marami ng ibang members ng village ang tutulong ngayon kay Dura. Hindi na siya magpapakahirap ng mag-isa lamang kasamang dalawang bata. Nakita din dito ni Cross ang ibang mga lalaki na sinuntok niya nang dahil nga sa pinasabog nitong embankments na ginawa nila. Pero ang unang pumasok sa isip niya, ang vision ni Dura, ang magkaroon ng coexistence. Dahil ayon nga kay Dura, as long as may gumagante, as long as may papaikutin silang cycle of hatred, hindi yun matatapos. May babawi at may babawi. Kaya nga itong si Dura, imbes na pumalag sa Sharma at sa mga diskunte, gumagawa siya ng mabuti para makita ng ibang mga tribes ang kabutihan nila at para magkaroon na nga ng tamang coexistence at ng peace sa mga tribo. Kaya humingi ng tawad itong si Cross sa mga lalaking ito na hindi naman niya akalain nangingiti lamang at papatawarin siya agad dahil pare-pareho lang naman daw sila ng gustong mangyari. Dito na lumambot ang puso nitong si Cross at makikita natin na habang umiiyak siya, sinabi niya kay Maru at kay Dura na naiintindihan niya na kung anong gustong mangyari ni Dura. Naiintindihan niya na kung anong importance ng coexistence. At makikita natin dito guys na dahil lang nga sa nagtutulong-tulong na sila ngayon, mas mabilis nilang natapos ang kanal na eventually nagdulot ng napakaraming benefits sa kanila. Since dumadaloy na ang tubig, tumutubo na ang mga crops, ang mga puno sa loob ng Kiamar Village at meron na ding dumadaan at dumadaong ng mga barko mula sa mga diskunte. Pero kung titingnan nyo dito guys, iba pa rin ang tingin ng mga diskunte sa mga loomer, kaya naman itong si Cross, iba pa rin ang nararamdaman sa mga diskunte. Kahit alam niya na comfortable na siya sa mga members ng loomer village, iba pa rin ang datingan sa kanya ng mga diskunte. Pero kahit papano, nakita na nila ang bunga ng mga pinaghirapan nila. Makita din natin dito guys na tumanda na itong si Maru at itong si Cross at ganoon na din ang kanilang nagsisilbing father figure na itong si Dora. Na nangangahulugan na at this point hindi siguro alam ng dalawang magkapatid na ito kung sino talaga ang kanilang tunay na mga magulang. Nang dahil sa tulong ng kanilang kanals, gumanda ang daloy ng transaksyon at nang dahil doon naghingi pa ng permiso ang mga diskunte na kung pwede daw ba, gumawa sila ng daungan. Gumawa sila ng ports na kung saan pwedeng tumigil doon ang barko ng mga diskunte. Of course, tinanggap nila Dora at humahanap na sila ng paraan para i-pull off yun. At nangangahulugan din yun guys na kung dadaong ang mga diskunte sa loob ng villages ng loomer, magiging open na din ang trade, ang pagpapalitan ng mga materyales, ng mga goods sa gitna ng diskunte at ng mga loomer. Which would mean magko-coexist na sila ng maayos. Mawawala na talaga ang hate nila sa isa't isa. Pero may isang ipinagtataka dito si Cross. Hindi daw niya makitang galit or may negative emotion itong si Jaborama. Gayong ang kanyang anak na babae pala ay namatay nang dahil sa isolation policies na ipinataw ng mga diskunte sa mga loomer. But regardless of that, na-achieve na nila dito guys ang kanilang goal. Nagawa nila ng maayos ang kanal at hindi magtatagal kapag nabuo na nila ang port, magkakaroon na naman ng trading ng goods sa gitna ng loomer, ng diskunte and possibly maging ng Sharma. Magko-coexist na talaga sila. Na dahilan kung bakit tuwang-tuwa dito si Dura. Na-achieve niya na kung anong hinihiling niya at ang pinupush niya all throughout this time. So of course, nag-celebrate sila dahil worth it ang kanilang ginawa. Dahil napakaganda ng naibunga ng kanilang mga paghihirap at pagsasakripisyo. However, matapos ito, nagkaroon ng isang napakalaking trahedya. Ang tinutukoy natin kanina ng mga sacred beast, ang mga sacred animals na hindi nila mapatay basta-basta dahil itinuturing nga nila itong sagrado, pinatay nito ang anak ng chief ng mga diskunte. At dito nagtatapos ang chapter. And as you can see guys, this is the turning point. Matapos ang kanilang celebration, dito magsisimula ang gulo at ang sakuna na dahilan kung bakit possibly galit na galit itong si Cross sa coexistence. Maaring dito nasira ang kanyang tiwala. However, kailangan nating antayin ng full chapter review para mas malinaw at mas makita natin ng maayos kung ano talagang ipinapakita ng chapter na to. Kaya siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at na-ring nyo ng bell button para automatic ma-notify kayo pagka-release natin ng susunod na video. Also, we have an official Facebook page and official TikTok account. Kaya mag-like at mag-follow na din kayo sa ibang platforms na yon. It is The Updated Weeb and I will see you guys on the next one.